Magandang araw po sa lahat. Ako po si Resi Lares. Part po ako ng media team. So sa araw po na ito, gusto ko pong magpasalamat o magbigay ng papuri sa Panginoon sa mga blessings, miracles, and unconditional love at sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Pinatunayan niya na siya lang talaga at wala nang iba. Nangako po ay maimbitahan sa gawain ng LODN. Marikina, naingal niyo po ako sumali sa dance ministry. Naging part po ako ng training at naging part din po ako ng dance ministry, and at the same time ay ang lumalago po na youth ministry that time. During the time, active na active po ako. Unti-unti at lumalago po ako sa Panginoon. Pero gaya nga po ng sinasabi ng marami, hindi ka lingkod ng Diyos kung hindi ka makakaranas ng mga trials, hardships, and persecution. During my first year in dance ministry, pumanaw ang kapatid ko na sumunod sa akin dahil sa malubhang karamdaman na hindi ko siya na ipapatanggap sa Diyos. Bilang lingkod ng Diyos, masakit po ito sa part ko na naglilingkod ako pero yung kapatid ko hindi ko nagawang mapatanggap sa Panginoon. Isa po ito sa mga pinagsisihan ko sa buhay ko. At during that time, nasa Bicol po siya at ako'y naman nandito sa Marikina nag-aaral, sumasayaw sa Panginoon. Pero wala akong nagawa. Iniyak ko po ito ng grabe sa Lord. Ang pangyayari ito, humingi ako ng guidance, tibay ng loob. I pray na akay ko ang buong pamilya ko sa gawain ng Panginoon at mapatanggap sila dahil sa pangyayari ito. And life must go on nga po, diba? Though masakit sa akin ang nangyari, kailangan ko tanggapin na hanggang doon na lamang at wala na akong magagawa. Dahil lumipas na ang buhay niya at kailangan ko ipagpatuloy ang buhay ko na naglilingkod sa Lord. At ang goal ko nga po ay mapatanggap ang pamilya ko. Noong taong 2015, dumating po isang matinding pagsubok sa akin. I was almost a victim of rape. And thank God na hindi po natuloy. So months ago, before the incident happened, nanaginip po ako na may isang malaking tao. Hindi ko nakikita ang kanyang mukha, basta madilim lang siya, kulay itim, na bigla po siyang dumagan sa akin. Hinawakan niya po ang dalawang kamay ko at pinipigilan po talaga niya ako. Sa panaginip ko yung pilit akong nang lalaban. Ginawa ko na po ang lahat pero walang nangyari dahil mahina ako at malakas siya. And then I prayed. And I prayed and I prayed. At sa panaginip ko po na yun, nagtatangs po ako. Until i-shout ko po yung name ni Jesus. And I said, Jesus, Jesus, and Jesus. The third time that I shouted the name of Jesus, that's the time na binitawan niya ako. At then, mula sa panaginip na yun ay nagising po ako. And I prayed pagkagising ko na, Lord, kung ano man po yun, kung ano man pong ibig sabihin ng panaginip ko na yun, Lord, huwag mo nang hayaan na mangyari. Dahil alam kong hindi maganda. And then that thing happened. Na kung ano po yung napanaginipan ko, yun po yung eksaktong nangyari. At sa mga oras na yun, hindi ko po alam. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero thank God, hindi po siya nangyari. Na hanggang ngayon, pag binabalikan ko pa rin yung mga alaalang yun, hindi ko akalain na overwhelming joy and thankfulness kay Lord, na sa mga oras na yun, na ako lang mag-isa, sa Kanya lang ako kumapit. Pero sa pangyayari din yun sa buhay ko, nayanig ako, sinubok ng akaaway ang pananampalataya ko at unti-unti rin ako nanghina. Nawala ako sa dance ministry, nag-asawa ko ng maaga at nabuntis ako, at nung nanganak po ako, the miracles happened. Nagkaroon po ng complications sa baby ko. Kailangan niya po i-incubator that time. May mga ine-inject din po sa kanyang gamot. Then the second night po, bilang ina, hindi ko matiis na yung anak ko, hinahayaan ko lang umiiyak nandun sa incubator. Nadudurog po ang puso ko. So sabi ko, kinalong ko siya, pinag-pray ko siya. Sabi ko, Lord, patawarin niyo ako sa mga pagkakasala ko. Sa lahat ng kasalanan ko, Lord, inilalapit ko ito sa iyo. Gayon din, Lord, ang buhay ng anak ko, Lord. Gaya ni Abraham, iniaalay ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Nadalangin ko, wala siyang ibang mapaglingkuran, kundi ikaw lamang, Panginoon. And hours after that, morning po noon, dumating yung mga doctors and nurses. Chinek po ulit siya. Kinuhanan po ulit siya ng dugo. And thank God, makakalabas na kami. Grabe, sabi ko, Lord, ito yung first fruit ko sa'yo, yung anak ko. Iniaalay
ang buhay niya. Ikaw nang bahala sa kanya. Pero alam niyo po, nakakatuwa. Kasi nasa dance ministry na siya ngayon. Sabay po kami bumalik sa ministry. Ako po sa media at siya po ay sa dance ministry. Diba? Nakakatuwa po ang Lord. Tunay na pag sa Kanya ka naglingkod. Kahit na ilang ulit ka mang magkamali. Malugmok sa mga problema at magkasala. Andyan ang Lord. Hindi ka niya iiwan. So I encourage all of you po na magpatuloy lang po tayo sa Lord. Kung ano man po yung mga problema na dinadanas natin, tandaan po natin, mas malaki ang Diyos natin. Amen po. Glory to God.